Kaya maluwag doon. Ay, ito yung isang masamang practice. Ah. So may nahuli siya, oh. So ito po yung makikita natin dito sa bandang left natin, right. Ito po yung poblasyon. Poblasyon po yon. Yan yung poblasyon po ng yun. Santa Fe? Opo. Ito yung Barangay Barakbak. O yun, kita natin dito. Mas visible doon sa bandaron. Okay. Kita natin yan. Anong elevation na po nito, Sir John? Nasa 900 yata, kung di ako nagkamari. 900. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works. As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Open na po ang registration ng Agribusiness Connect sa September 28, 2025 at Elements at Centris. Dito po yan sa EDSA Corner, Quezon Avenue. Meron po tayong panel discussions. Marami po tayong topics from rice and corn, high-value crops and protected cultivation, fruit orchard, livestock and poultry, aquaculture, farm machineries and post-harvest, manufacturing at syempre, entrepreneurship. Ito po yung agribusiness. Meron din tayong business socials, exhibit at syempre, dinner. Avail the early bird discount, strictly no walk-in. Agribusiness Connect. Register now. Pinapatanggal namin itong mga ganito. So mamaya ito ay makita natin. So ito po yung bird trapping. Bird trapping. So makita natin, meron siyang nahuli na doon na lang namatay. Tapos pinabayaan. Napabayaan. Tsaka ito kasi, talagang i-clear nila yan kasi ito yung daanan ng mga bats. Ah. So dito sa banda ng isang natin barangay, may pinatanggal na kaming dalawa riyan. So mamaya ito, do-document natin, tatanggalin natin to. Tatanggalin natin yung mga yan, nakakasira yan sa wildlife, bawal yan. Okay. Pakilala lang natin, si Sir John Simeon ang Menro ng Santa Fe, Nueva Vizcaya. Menro, ibig sabihin ay Municipal Environment and Natural Resources Officer. So, welcome po kayo dito sa Santa Fe, Nueva Vizcaya. So, ngayon po yung ikalawa nating plant hunting. Aha. So, ang titingnan po natin is yung area kung saan natin matatagpuan, nagtatribe yung ating tinatawag nating ceratocentron facile na I think nasa perang papel na natin sa peso bill. So yun po yung kailangan natin sa conservation at protection. Kasi po endangered species na yung ceratocentron. So ang Resati, NBSU and LGU Santa Fe ay meron pong tripartite MOA. Yung production po ng native orchids. At saka ang pinakakuan po natin ngayon na maprotektahan at maparami ay yung ceratocentron. Na dito lang po matatagpuan sa boundary ng Nueva Vizcaya. Ayan. So yun po. I-introduce din natin si Sir Dom. Sir Dom. Hi everyone, magandang araw sa inyong lahat at malamang sa mga ibang mga nakapanood na ng ating agribusiness, how it works, previous episodes, andun na rin tayo, no? So, nandito din po tayo para i-check yung mga planting material na gagamitin natin for conservation. If in case na merong flower, may pod na ba? Kung wala, ano ba yung proper way kung paano siya i-harvest para ma-conserve pa rin natin yung mga halaman na hindi siya magkakaroon ng damage dun sa mismo sa pinanggalingan. Plant, sa mother plant. Sa mother plant. Yan. So yun po ang dadalhin sa laboratory for tissue culture. For tissue culture para po. mapadami, para ma-conserve. At ma-conserve at eventually ibabalik Yes po. sa wild. Yes. So, Yun yung pinaka-main purpose. Yun po ang purpose natin. Hindi po tayo kukolekta ng mga makikita nating
mga species dito. Pero ang main po natin is makakuha tayo ng capsule. Yes po. So yun po, Okay. yun po yung pararamihin natin sa laboratory ng Risate. Risate. Risate is Rio Tutors Institute of Science, Arts and Trades Tissue Culture Laboratory po. partner din po namin dito yung NBSU, Nueva Vizcaya State University, na may tripartite MOA kung paano paramihin yung Yes po. ating native orchids. species. Naubos na talaga, over collection na. Pero ito po, dadaan din po sa proseso, lalo sa EMB. Yung mga permits sa DNR, later, pag na-perfect natin. So ngayon siguro, iikuha na rin natin yung mga documents na kailangan natin para na mapayagan tayo na yun sa project natin. Yes po. Ay ano lang natin, andyan din sa likod si Dr. Joy at saka si Pastor Dudes yan, ng Rio Tutor Group. Diyan din po yung nagagandahan nating staff. Ayan. Nagagandahan at naglulusugan. Doon po doon sa dulo, yung po yung ating mga bantay gubat. I see. So yun. Okay, let's go po. Sir Menro, Yes po. buti naman may move na ang local government ng Santa Fe na itong conservation, kasi 'di ba pinagdidebatehan yan lagi kung pwedeng kumuha, kung hindi pwedeng kumuha ng planting material. Yun nga po, nakikita natin kasi nauubos na yung mga natin, native orchids dito. Actually, kailangan po nating protektahan, conserve. Kaya yung gagawin po nating tissue culture ay makakatulong para maibalik natin muli yung dating mga species ng orchids. Ang Yes po. dream natin ay maibalik yung dating mga nagagandahang orchids yan sa ating kwan. Sir Dom, exciting no? Kasi yun nga 'di ba, like Taiwan, Thailand, iniwanan tayo kasi nga sila nakakapag-conserve sila at nakakakuha sila ng planting material from their forest para i-grow tissue culture, tapos nakakakuha sila ng mga nakakapag-breed sila ng mga bagong plant, kaya talagang nanguna sila ng todo. Yes, sir. And it's so exciting na finally, no, may narinig tayo na may ganitong move dito sa Pilipinas. Oh yes, sir, buddy. Kaya super na-appreciate ko to kasi pag sinabi kasing conservation efforts, lalo na, syempre, hindi natin pwedeng i-preserve lang or kukunin for research yung mismong halaman na galing sa wild, kasi hindi natin alam kung ilang taon na yan na nakakabit or nandyan sa area na yan eh. So walang ibang way kung paano mo ko-conserve but through tissue culture. So sa ganun, at least mapaparami na rin. Wala na siya dun sa category na endangered species list na siya ng halaman, sa mga halaman natin. And at the same time, magkakaroon din tayo ng livelihood sa yung mga tao na yung purpose nila ay kumuha or nagpo-poach dun sa area na yon. Yeah. So, bibigyan natin sila ng opportunity na magbenta ng true tissue culture. Alagaan na lang nila. Aalagaan na lang din nila, di ba? And at the same time, pangatlo, dun naman po sa breeding material na tinutukoy nyo kanina, Sir Buddy. Kasi may mga chances kasi na kapag may bago tayong variety ng halaman, tulad na ito, endangered na, doon tayo kukuha ng mga breeding material natin. So, may baka bago tayo pwedeng ma-cultivate or ma-produce or ma-hybrid na bagong variety ng orchid na we can actually register it under our name or kung saang mang lugar yan. So, ibig sabihin, natatangkilik na yung sariling sa atin, no? Tsaka tayo mismo, merong value na yung mga halaman na kukuha. So, yun, bukod dun sa binibigyan lang natin siya ng importansya, binibiglan din natin siya ng halaga na itong halaman na to, may value na yan. Ang galing yung mga source nila ng mga tubig, nanggagaling din sa bundok, kumukuha lang sila ng mga hose, tapos nadadala nila sa mga garden sila. Ito yung kampo ng NIA, host ng NIA. Hose ng NIA po ito? Oo. Laki So papunta yan doon sa Barangay Takpak. Tsaka itong isang barangay din. Tapos kumukuha lang po sila. Oo.
Ay, nagtatap- tinutusok lang po yan. Yung tubig natin dito, source niya is kwan, sa mga spring. Spring talaga. Spring. Naiinom yun, Sir Menro? Yes sir, yes sir. Potable. Halos buong Santa Fe, spring galing ang kwan sa mga bukal. Ang ganda ng ano, Sir Dom. Ang ganda ng bulaklak ng mayana niya, oh. Malusog na malusog, sir. Sir Dom, baka pwede mong i-ano rin yan? Culture? I-hybridize? Yes, sir. Pwede po. Basta as long as meron siyang flower, May may seeds. pwede tayong mag-hand pollinate. Yun lang ang kakailanganin natin na observation. Kailan yung proper or tamang harvesting time niya para mag-mature yung seeds. Bata kami, kinakain namin yung bunga nito. Bunga. Maasim, may kwan yan eh. May ano yan, parang luya, di ba? Hindi. Hindi, oo, tama. Gingiber. Pero meron ding bunga yan ng medyo pag kinain mo, maasim-asim na matamis-tamis. Yung bunga, dito po sa taas. Dito sa baba. Nagbubunga sa baba. Mga Try tubers natin po pag yan. mamaya, pag uwi natin. Okay. Pero parang luya rin yan. Ito, nakakain din to. Oo nga eh. Yung kinain natin kina Doktora. Ang local name nito, ang kwan nito ay bakhi. Nakakain to. Tingnan mo, Bakhi. matamis-tamis yung kanya. Basta yung hinog. Ay, wala pang. Ito medyo. Yan. Hindi pa ganong hinog. Paano mo malalaman, Kung hinog. Sir John, kung Pula hinog na siya? Pula. Pula. Tsaka magpapap. Di ba, Sir John? Hindi naman nagpapap to. Hindi. Ibang klase Wala, siguro wala. ito. Malapit pa lang may hinog. Oh. Edible. Ito yung edible na kwan. Yung mga bata kami, ito kinakain namin. Meron din yung kwan kanina. Hindi ko lang alam Yung kung- tubers niya. Kalawag ang tawag daw rito. Kalawag. Kalawag. Edible siya. Meron naman yung isang klase na kwan din. Nakakain din pero sa lupa naman kukunin yun. Ito. Ito pa yung nakakain. Opo, maasim-asim siya. Parang bayabas. Go. Kanlawag, sir, no? Kalawag. Kalawag. Kanlawag. Jade vine yan. Hindi po, pero family siya ng Family. jade vine. Bale, mapapansin nyo medyo purple yung kanyang flowers. Pero ano po siya, genus pa rin po siya ng Macrobotris. Wow. Ang jade vine kasi is Macrobotris strongylodon or yung tayabak na makikita sa 5 piso natin. Yan naman po ay another species ng Macrobotris po. Yun siya. O saan? Ang gandang... Oo nga, nasa taas. Pero Oo, hindi kasi pa ang bayo masyadong siya. hindi pa siya masyadong naka-bloom. Dapat pala kasama natin botanist. Ano, tagal na sa... Si ano tagal po? na din na practice eh. Mm-mm. Nakakalimutan. Ayun, maliban dyan, yan. Nakakuha ng ko pa yan. Bangkal. Galing, no? Katuan bangkal. Galing. Pero yung mga ganyan, maganda rin siyang dalhin sa tissue culture. Oo. And then i-conduct for cloning po. Kasi alam ko, pwede siyang i-categorize into endangered species na rin. Dahil bihira lang talaga ang mayroong ganyan. Like jade vine po. Yung flower niya, kahawig din ng jade vine. Opo, yung jade vine niya, kaya mapapansin niyo parang yung jade niya, no? Yung ano, parang yung mga, yung shape niya. And at the same time, yung color po, mas lighter to. lang yung jade vine. Mas darker lang po mas siya. darker to. Yes po. Yung jade vine kasi talagang namamayagpag yung color niyang mukha siyang blue-green yung itsura po. Kaya almost jade yung ano niya, yung itsura niya. Oh, I see. Ito more purple. Opo, dark naman siya. Mas maganda to. Depende sir eh. Depende sa perspective na. Kung tumitingin. Opo. Pero siyempre, mas kilala si tayabak or yung jade vine. Oo. Nice. Sige po. Ito naman ay Selaginella. Maganda rin siyang ikabit. Ginagamit din siya for terrarium. Terrarium. Fern po siya. I'm not sure kung family po siya ng fern. Pero mas madalas ko nakikita yung mga ganyan. Siya po yung mga nakaumbok dun sa mga terrarium para hindi siya lahat naka-flat. Pwede po makakita ng daon niya. Lapit natin.
Oo. Ikinakabit na lang po siya sa terrarium. Although hindi naman din po siya endangered. Maganda lang siyang Madaling pang buhayin aesthetic. Opo. Ito po, Sir Buddy, may nakita tayo dito. Another species natin ng Alocasia. Ganda. Ang Alocasia is ornamental taro. Mm. Bale, another native natin siya. Parang species siya ng Miculitiana, pero yung Miculitiana kasi medyo wavy yung gilid eh. So yun po. Ito po ay minsan ay ginagamit natin din for mga ornamental landscapes po. Maganda rin po siya kapag madami. Ayun po. Nagbabago din yung color niya kapag medyo light, nasa direct sa sunlight, pero buhay. Yan po. Family siya ng gabi. Ganda. Ganda na. Opo, sir. Meron pa mas maganda yung medyo metallic green yung kanyang color. Yung heterophylla na Alocasia naman po. I'm not sure kung dito po sa location ay makakakita tayo. Medyo nasa shaded na lugar din po siya. Oo nga, no? Asan po? Ayun, sir. Yung parang nakakabit na dahon na parang medyo pamangga. Yung parang mangga. Opo. Yung sa taas, sir. Sir, doon na-try mo nyo mag-ganon? Yung nag-combine na lang, may pagka-albo na siya, diba? Albo, hindi pa po, ma'am eh. Hindi siya forte, pero kaya siya. Maraming possible pwedeng gawin. Either protoplast fusion, ibig sabihin, magkaibang cells ng plant, pwede mo i-combine doon sa loob ng lab. Ano po yan? Ito po, flower siya. According kay Dra, meron din po silang, ito po ay family ng ginger. Ginger. Zingiberaceae family. Mayroon red, pink, Yan po. gold. Wow. Ako nakakita ng brown. But according kay Dra, bago lang po yan na nakita niya kasi puro red po yung nakikita niya. Wow. Doktora, iba talaga ang mata ng collector, no? Iba. Proven and tested. Grabe. Tsaka tignan niyo ang gaganda ng kanilang mga ferns, oh. Tarang, yung mga ferns niya. Maganda rin siya for terrarium, di ba? Ito mga to, oh. Yes po. Ito, ano Actually, to? that one is orchid po. Yan one hindi po. Ito pong ano. Ito yung orchid to. Yes po, orchid yan. I'm not sure kung anong klaseng orchid po. Pero usually, sa ganitong klima po, parang kaya niyang ihalin tulad sa terrarium eh. Ay, hindi Yung kanyang syndapsus, humidity and yung moisture niya. Sir, yung syndapsus, oh. Canarim. Canarim. Or sa yung common niya is Tway. Scientific name is Bischofia javanica. Ano pong gamit nito? So ito yung preferred ng mga IP natin dito sa Santa Fe na ginagawang kabaong. So yan, kasi matigas na kahoy ito. So yun si sir, anong tawag dito sa atin? Tuwal. Tuwal. So lumalaking puno yan. Malaking puno ito. Maganda kasi rito, pagka yung nababad pa sa tubig, lalong tumitibay. Yan ang gustong-gusto nilang gawing. Tsaka hindi inaanay. Hindi inaanay ang puno na yan. Butit mayroon dito. Marami naman pong ganyan. Kaya lang, yung malalaki kasi. Wala na yung malalaki. Meron pa rin, pero malalayo na. Ito yung isang, sa reforestation, ito yung ginagamit namin ngayon. Native tree ito. Endemic dito sa lugar natin, sa Philippines. Pati province, yan na yung mga pinapropagate nila, pinaparami nila. Ayan. Sa Senro, Aritao, yan din. Tuway. Canarim sa Ilocano. Canarim. Tuwal sa Kalanguya. Tuwal sa Kalanguya, sa Ilocano. Canarim. So, Okay. ginagawa daw kabaong. Yan yung kanila. Wow. Imagine mo, no, pag hindi mo kilala yung tree. Halimbawa, nabili mo yung property, hindi mo alam yan, puputulin mo yan. Wala. Hindi nila alam yung use. Tamang use po eh. Kakaibang fern doon, no? Mga fern tree na po yan. Sa sir? pressure niya o na Parang, family ng Hindi siya high density. Amjopteris. Mga fern tree na
ginagawang anong tawag dyan? Slab po ng mga orchid. Ito yung yung parang makalaki dito sa paganon. Yes po. Kasi bale. pabaligtad yon, binaliktad Yes po. Tapos nila. babalik na rin. yung Pati tako? yung mismong tangkay niya, chachap-chapin po nila. Wala pa po ako nakita. Yung mismong Kasi basta katangkay yun sa ng, mga gilid ng ng fern tree, yun po yung nila Ilog sa ginagawa mga nilang slab. Hinuhulma Yung lang parang po nila. square na gano'n, Yung- napakaba. Yes po. Sir Dom, ayan, may nakita na naman tayong Ito po. halaman. Opo, ito po ay tinatawag namin Spathoglottis. Yun po yung species, ay yung genus niya. Hindi po natin ma-identify yung species since wala po siyang flower. Ito po ay ground orchid, no? Minsan, ang mga typical na flower niya ay kulay Yellow. yellow and white po. White. Mas medyo may konting uncommon or rare po ang yellow and white. Pero usually po, yung mga makikita sa mga gantong trail, mga Spathoglottis plicata, which is yung mga color violet or blue po. Wow, Yun po. mamahalin. Hindi naman siya mahal, sir. Pero ma-appreciate mo yung flower niya. Kasi may survival instinct din sila. Ganito. Oh, Yan po, mga Angiopteris din po yan. ito yung nagiging malaki, diba? Opo, yung mga tree fern po. Di ba mahal to? Kasi walang uncommon sa atin, sir. Pero dito, super common yan. Pero yan din po yung ginagawang slab para pangkabit na mga Yung Orchid. kakabitan ng orchid. Yes po. Pag humihinto tayo, parang may bago. Yes, sir. May bago nga. May bagong halaman. Opo. Yan. Yes, sir. Ito naman po yung pang-asim. Pang-asim. Ang common name dito, local name, hindi common name. Local name nito is bihulak. Alam mo yan? So ito po, tignan nyo yung kan. Pwedeng kainin ito. Hindi nakamamatay yan. Ito, pwede maasim pang-asim. Pang-asim. Maasim. Parang lasang bignay. Lasang bignay. Nung bata kami, pag wala kaming makain, ito eh. Yung, Ito pa yung tree nyo. yan. Asim. Lasa siyang vitamin C ng Ayan ginuya. yung nakita natin. Ayun. Lasang bignay. Ay! Wow! Wow! Another jade vine pero iba naman ang color. Hindi siya totally jade, no? Wow! Ito kagaya ito nung nakita natin, Sir Dom, kanina. Yes po. Yan talaga yung kumpul-kumpul talaga. Ayun. Wow, grabe yan. Ang daming bulaklak. May bunga po, sir? Ay, pastor? So, pwede na ito yung culture yun, yung bunga. Basta may bunga po. Hindi lang siya pwedeng yung mismong woody na yung plant, yung woody na yung kanyang branches kasi medyo challenging ang tissue culture po. Parang laki ng avocado. Oh, yun, ayun. Ang sarap. Ako Noel. Sir July. May kamambiit. Pa-identify ko lang ito. Nakalimutan ko na rin. Parang tikman mo na to. Parang tama yun. Sige po. Ginagawang gas. Kalagas. Dato jay kwa. Kapihang. Ah. Local name na. Data jay sumkerte. Oh, ito. Bunga na. Kalimutan ko lang yung pangalan. Ito po yung ginagawang gas. Yan yung petroleum. Parang petroleum tree. Petroleum tree. Ayan na malaki. Ito. So ito no. Opo. Yan po. May pangalan yan na. Nandun sa Almasiga yan. Ay, meron sa inyo. Okay. Meron pala rin. Oh. At least dito meron din dito. Oh. Nung kabataan ko pa nagpupunta, ang dami niyang ganyan. So, ano yan? Umaapoy. Tinanim yan ng KF. Na-introduce lang, ang alam ko yun, na-introduce lang dito. Ayun, padok, meron pa rin doon. Ang daming bunga. Mas maraming bunga yun. Marami. Daming bulaklak niya, oh. Ayun, may mga bunga doon. Ayun. Bunga ng jade po. Ayan. Sir Dom. Yes, sir. Paramihin mo sa tissue culture, Sir Dom.
Ayun, ayun yung pinaka natin, viable na planting material or specimen, sir, yung mga fruits niya. Yung para siyang oblong na maihahalin tulad natin sa kakao pero medyo maliit lang siya. Maliit lang siya na parang kakao. Opo. Normal Synthopsis natin na species. Ito. First, tulungan mo si Sob. Ayan, dali yung ganyan. Another Ako yung ganyan. native species natin ng Synthopsis. Hindi mo pinapansin po, tapos pala ano. So kung sakali po na ito yung gagamitin nating planting material, by nodes po tayo kukuha ng explant or specimen. So ibig sabihin, ikakat lang natin po dito, ito pong pinagputulan, lalagay natin sa ziplock, yung part na naputol, lalagyan natin ng tissue, bubusan ng konting malinis na tubig, ilalagay sa ziplock, and then pwede nating dalhin sa laboratory for conservation po. Para nape-preserve pa rin mismo yung planting material natin dun sa wild po natin. And then ito po, meron din tayo dito. I'm not sure kung anong klaseng ano po ito, pero this one is orchid. Cane type orchid po siya. Mapapansin niyo meron na po siyang mga pods. So, hindi ko alam kung mature na po ito. Titignan po natin yung isa. Kalsada doon sa pinakababa niya. Ayan, medyo bago pa lang po ito. So, wala pa pong mature na seeds, no, dun sa fruit niya. So, hayaan na lang po natin muna siya. Check natin kung anong liparis na. Ground orchid. Another ground orchid po. So, napapansin niyo, ito na po yung mga flowers niya. I'm not sure kung ito po ay liparis. Kaya tinusukan natin para hindi matapakan po. So, kung sakaling makukuha tayo ng planting material dyan, ipopollinate pa rin natin itong mga flowers niya. So, yung mga itsura ng flowers niya, mukha siyang mga orchid pa rin naman siya. Pero hindi siya, wala siyang amoy po. Ayan, ito po yung kanyang pseudobulb. Kaya, dyan po siya. Damo. Opo, mukha siyang damo. Pero ang ganda siguro pag ano. Yes po. Actually, ginagamit din siya for terrarium po eh. Kasi nga, pagka ganyan po yung itsura. Orchid nga, oh. Yes. Oh. Mga pseudobulbs niya. Oh. Ayan. Maganda yung kanyang flower kasi masyadong dense yung kanyang flower. Ganda ng bulaklak niya. Anong pangalan niya, Sir Dom? Parang liparis, sir, yung kanyang genus, no? Pero specific name, i-search ko na lang, sir, mamaya. Kasi nakuna ko naman ang picture. Pag may internet na. Opo. Yung tinatawag nating oak tree. Ay, ito yung malaki na. Yan yung Oak tree. kinakapitan ng ano. Diyan nabubuhay yung serato. Yung orchid na hinahanap Hinahanap natin. natin. So, titingnan. Ano, may local name ang yung orchid na yan, sir? Yung sarap. Wala eh. Hindi namin pa... Teka, meron pero parang hindi ako ganong kando sa pinapangalan nila. Pero merong nakakalam. Pero, Okay. yung po kasama natin. Kasi isa yan talaga sa mabilis maubos, yung Ceratocentron. Kaya na-consider siyang endangered talaga. Open na po ang registration ng Agribusiness Connect sa September 28, 2025 at Elements at Centris. Dito po yan sa EDSA Corner, Quezon Avenue. Meron po tayong panel discussions. Marami po tayong topics from rice and corn, high-value crops and protected cultivation, fruit orchard, livestock and poultry, aquaculture, farm machineries and post-harvest, manufacturing at syempre, entrepreneurship. Ito po yung agribusiness. Meron din tayong business socials, exhibit, at syempre, dinner. Avail the early bird discount, strictly no walk-in. Agribusiness Connect. Register now. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.